Panginoon, patuloy na hiningi po namin ang iyong gabay. Lord, sa aming pag-aaral, sa pakikinig. Likhahan mo kami ng isang puso, Panginoon, na laging nauuhaw sa iyong salita. Likhahan mo kami ng isang magandang pagkatao upang makita ito sa aming mga buhay, Panginoon. Sa mga sandaling ito, hayaan mo, Panginoon, na mag-focus lang kami sa iyo. Lord, that our heart will gonna intercede, Panginoon, to those people, Panginoon, na nasa Pilipinas. Hayaan mo maramdaman din namin ang nararamdaman din na ngayon, Panginoon. Upang patuloy kami dumulog sa iyo sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita. Upang patuloy kami dumulog sa iyo, Panginoon, sa pagiging makatotohanan namin, Lord, na hindi kami isa doon, Panginoon. Lord, we are so grateful because we are still here, Panginoon, na nagbibigay ng papuri sa iyo. Lord, ginagalang po namin yung presensya. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming pag-aaral, patuloy, Panginoon, na matimo sa matabang lupa ang mga salita, Panginoon, na maririnig po namin, O God. Likhahan mo kami ng isang puso, Panginoon, na palagi, O God, ikaw ang aming hinahanap. Tulad ng isang awitin na aming inawit, O Lord. Ang nais lang namin ay mapapurihan yung pangalan, O God. Ang nais lang namin sa mga sandaling ito, Panginoon, ay may bigay ang aming the best para sa iyo. Ang tanging desire ng aming puso, Panginoon, ay may handog sa iyo. Ang lahat sa amin, Panginoon. Amen. Lord, wala na kami ititira, Panginoon. Ibinibigay na namin sa iyong lahat. Gamitin mo kami sa isang kaparaanan na ikaw lamang maitanyag at maitataas sa buhay ng bawat isa. Gamitin mo ang aming mga buhay, Panginoon, upang sa ganoon, O God, magkaroon ng kabuluhan, O God. Gamitin mo ang natitira naming buhay at panahon sa lupang ito, Panginoon, upang maparangalan ang banal na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Gamitin mo kami sa mga tao na nakakasama po namin sa aming mga amo. Tulungan mo kami maging magandang halimbawa, Panginoon. Likhahan mo kami ng isang pusong katulad mo, Panginoon Yesus. Na wala nga ginawa, Panginoon, kundi sundin ng Ama. Na ang pagkain mo ay ang sumunod sa kalooban ng Ama. Ganun din ang aming dinidesire, Panginoon. Likhahan mo kami ng isang pusong katulad mo, O God. Muli, O God, masamantal po namin binabalik sa iyo ang papuri. Masasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Topic po natin is, what is a Christian's life? Christian life. Pero tayo sa evangelism, yung minsan maraming nagsasabi, no, even us, we can even say we're a Christian. Pero the way we live sometimes, it's a big question mark. Di ba? What is a Christian's life? Many people call themselves Christian. Yun nga po, nakakalungkot, no? Yun ang, sabi nga ng isang pastor na, yung nanay ng isang bata, ng pastoran, tsaka pastoran natin. Sabi niya, yung anak niya, backslider, gumagawa siya lagi ng bitis, yung gano'n. Tapos alam niyo ano po sabi ng nanay niya? Anak, favor lang. Kung ipagpapatuloy mo yung buhay na gusto mo at nais mo, pwede, huwag mo na lang sabihin na anak ka ng isang pastor at anak ka ng isang pastora. Kasi, katulad po natin, ba? We say we are Christian. Pero pag may nakakausap tayo, ako, this is the mensahe. I will not going to say sorry, I will not going to apologize to anybody because this is the word of God and it came first to me. Sabi nga lagi, kapag bubuksan ng Lord ang puso natin, ano kaya makikita niya doon? Kapag titingnan kaya ng Diyos yung FB natin, yung PM natin, private message natin, ano kaya makikita ng Diyos doon? Kung titingnan kaya ng Diyos ang mga cellphone natin, ano kaya makikita doon? But the best part is this, kung titingnan kaya ng Diyos ang puso natin, ano kaya ang laman natin ngayon? Masyado tayo maraming pangarap. Minsan yung pangarap natin hindi kasama si Lord. And yun, it's not about the emotion. Nung marinig ko, mabasa ko pala yung 10,000 na po yung namamatay. Alam niyo, napakabalad natin. 10,000 na yung namamatay dun sa nangyaring bagyo. Sa Philippines. Ngayon pa lang po, hindi pa natin alam. Mamaya ang bukas. Sa newspaper. Kumbaga, andito tayo ngayon, no? Malayang nakakapagpuri sa Lord. Na hindi tayo isa doon sa mga nasalanta. Na hindi isa yung pamilya natin. Although siguro mga isa, pero mga bahay lang, mga gamit, mga ganito. Pero yung buhay, kailanman hindi na natin may babalik. So when we say we are a Christian, nawa yung good testimony tayo sa ibang tao. Ano yung minsan, ang mga tao, no, hindi lang Kristiyano, hindi sila ganun ka-faith, hindi sila ganun kaingat.
Kapag nasa bus sila, kapag may kausap sila, bla 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 bla. Minsan Kristiyano na, nakakalungkot. Maririnig mo, nasa likod mo. Tapos magbabanggit sila na si pastor, "Uy, pumunta kami ng church. Do you think makakapagyakan po tayo the way we live, the way we say words?" Yan, napakalaga po yun when we say we are a Christian. So masaya po sa puso natin kapag yung alam natin na are you a Christian? Kasi alam mo, kapag ang puso natin nakatuon lang sa Lord, it doesn't matter what people are gonna say about us. Ako ito lang lagi. I can always cry out to God. Sabi ko nga, diba, lagi ko sinasabi to, ang tao ay may damdamin. Ang tao ay may pakiramdam. Hindi tayo nilikha na bato. Yes. So kahit na yung mga naririnig natin against us, may magpaparating eh. Kahit sabihin mo bang napakatapat niyan, gagawa at gagawa sa taning. So we need to be careful about our words. Yes. The question is this, isa kaya tayo doon sa mga tumatawag? Isa kaya tayo doon sa nagbebenta ng pangalan na may pangalan? Isa kaya tayo doon na pinag-uusapan natin yung pangalan na may pangalan? Diba? How can we evangelize? Tapos sayakagin natin, tara sama ka sa church. Ano ka? Ang dami ko palang narinig sa'yo, tapos sasama mo ako sa church. Ano ka? Excuse me. Alam niyo po, yun eh. Kasi, minsan hindi tayo nagiging maingat. Yes. Sabi nga, paano natin nagagawa? At the same time, we worship God with our mouth. At the same time, we can say such word. Yes. Di po ba? Control. Sabi nga, you cannot control the words of other people. You cannot control the feelings of other people, but we can control ours. Yes. Binigyan tayo ng Lord ng free will. And paano tayo makakapag-evangelize when we say we are a Christian, but the way we live is like that? Yes. Alam niyo, marami pong paraan eh. Hindi siya ganun kadali. Sabi ko, hindi siya ganun kadali. Na kapag may narinig ka, sabi nga sa'yo, pag talaga tinignan mo yung phone mo, nag-focus ka doon, you want to call everybody's. You want to say something, you want to explain yourself. Pero hindi tayo nilikha ng Diyos para explain yung sarili natin. Amen. Hindi rin, God doesn't owe us everything na para explain yung kung bakit may mga question tayo sa Lord, di po ba? Hindi doesn't owe us nothing, you know? Kahit tayo, hindi tayo nilikha ng Lord para ipaliwanag yung sarili natin. Eh ano ngayon? Kung ang tingin nila sa atin, eh ganito karoon eh. Eh ano ngayon? Kung ganun tingin nila sa atin, eh ganito, di ba? Eh ano ngayon kung nasira yung pangalan natin? Yes. Ang mahalaga, in time. Amen. Darating yung time na yun, kapatid. Hindi man dito, pero lahat tayo harap sa Diyos. Pero the question is this, when we say we are a Christian, we need to be careful about the words we are going to say. Alam nyo, kahit Peter, sabi nga, there is a time for everything. Kasi minsan nakala natin na okay pa yung tao sa pagkikipagbiruan. Kasi akala natin na okay pa yung tao sa ginagawa natin. But the truth is this. Lumalamig minsan yung pagsasama, lumalamig yung friendship, lumalamig yung pagmamahalan. Sometimes when we do a favor to a person, you know, it's easy for us to act such things. Minsan, sabi ko nga, hindi tayo kailangan eh. Hindi tayo kailangan ng church. Hindi tayo kailangan ng Lord. Pero tayo, kailangan natin ng Lord. Yes. That is the reality. Hindi sasabihin na, pag di ako pumunta sa church na yan, walang pwede magmalaki. This is the church of God. Marami po siyang gagamitin. At hindi tumitingin ng Diyos, ano natapos mo, gaano ka katalino, gaano ka karaming alam. Tumitingin siya kung paano mo ginagamit yung salita ng Diyos. Tumitingin ng Diyos sa puso po natin. Yes. Kaya kahit anong tingin sa atin ng tao, alam niyo po yun, nasa atin yun eh. Sabi nga, God is faithful and just. Sa pagiging just niya, of course, kapag humingi po tayo ng patawad sa Kanya, He is just to forgive us. Faithful to forgive us. Pero yung pagiging just niya, kapag may ginawa tayo, beware. Attention. Kasi meron at meron. Alam mo, ang pinakamasakit dun eh, yung kahit alam na ng tao kung ano yung mga pinagsabi mo. Kahit anong alam ng tao, kahit anong nagiging reaction mo sa kanya, sa harapan, sa likuran. But the thing is, wala pa rin sinasabi sa'yo. Yes. That is the hurt part. Na paglilingkuran ka pa rin niya, bibigyan ka pa rin niya ng attention, irerespeto ka pa rin niya. Pero tatandaan nyo, merong hangganan na lahat. Amen. Yes. Sabi nga, kapag ang Diyos ang namalo, sigurado pa tayo. Amen. Huwag na natin hintayin yung panahon na yon. Amen? Yes. Amen.
Dalawa. Ano yung kanina pa sa pagpupuri. Kasi minsan, di ba, marami tayong song leader. Ako rin minsan yung song leader. Nangunguna pa tayo sa ano. Minsan siya, Joy. Ano yung kung titingin tayo doon, ay, hindi na ako babalik sa hindi na sabay-sabay. Hindi na ako babalik sa naman, nangunguna pa silang song leader. Di ba? Kasi kung titingin tayo kay Pastor, kung titingin kayo sa akin, kung titingin kayo sa pessimism nila, ibabalik kapatid. Pero kung nakapokus tayo, the author and finisher of our faith, when we focus sa Lord, kahit ano pa yun, sabi nga, together we fall, together we are rise. Yes. Hindi yung, wait, bakit siya ganun? Wait, remember, we are body. Yes. Kasi kapag yung kinikita natin yung isa natin, Walang perfecto. sinasaktan natin yung ating sarili. Oo. Kasi katawan to. Kaya kapag meron nagkakamali, sa halip na ano-ano sabihin natin, Tawa lang. natin. Tawa lang. Courage! Oh, syempre makiisa ka rin. Kaya mo yan. Diba? There's a moment na talagang we need to love, we need to be silent, we need to be serious. Kaya, ano nyo, yung sabi nga, mag-ingat tayo sa lahat ng kinikilos natin. Yes. Mag-ingat tayo dun sa mga reaction, sa mga biro. There's a time for everything. Diba? There's a time na yung dalawa, kahit anong gawin nyo talaga, kahit magkalayo po yan, magtinginan lang. Yung sa susunod, nagawa ka dalawang Maria. Pero sabi nga, di ba, this is the part. They're happy. Na kailangan there's a time for Hindi, everything. hindi. Hindi po ba? Sabi nga, may time talaga na, okay, there's another people. We have to be behaved. Tayong pamilya yan. Alam mo, pamilya, kahit sino ka pa. Pamilya mo yan. Kahit ano pang rambulan yan, kahit ano pang bulok niyan, kahit ano pang kasiraan yan, kahit ano pang kakengkoyan yan, wala ka nang magawa, pamilya mo yan eh. Hindi mo ba? Tatakpan mo siya eh. Hindi mo siya sisiraan. Ganun din dapat sa ating mga Kristyano. Sigit pa eh. Kasi tayo lahat magkita-kita. Magkikita-kita tayo doon sa langit kasi iisa ang ating pinaglilingkuran natin. Di ba? Kaya every word that comes in our mouth, you know, kinakailangan mag-ingat tayo po doon. Basahin po natin yung mga may Bible sa Matthew 7:17. This parable compares to Christian. Sino po ang unang mabilis? Unang makakita, pakibasa po ng mabilis. Elsa. 7:7. Ayun, Matthew 7, chapter 17, honey. Matthew 7, verse 17. Yes. Oh. Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Compare a good Christian and a bad Christian. There is, ano sa isang puno, no? Ang mahalaga doon, yung kapag ang puno, lumaki na siya ng lumaki katulad sa atin. Yan ang tulad natin buhay spiritual natin, no po, no? Kung tayo nagbabasa ng Word of God, kahit ano pang nagiging katutsuran dyan sa church, babalik at babalik ka pa rin. Yes. Unless God spoke to your heart. Unless na may sinabi talaga ang Lord na, anak, okay, kung di ka lalago dyan, find another thing. Di ba ang isang puno po, kapag lumalaki siya, kailangan tipan mo siya ng paso. Kundi magiging voltage na doon. Or else, hindi siya magpo-progress. Yung ugat niya maliit, tapos malnourish siya, yung paglaki niya, kasi kulang siya sa tubig. Di ba ang nara, lagay mo siya sa paso, hindi siya lalaki. Hindi siya karapat-dapat doon. Kinakailangan ilipat siya doon sa tama. Ganon din po sa Ganon din po sa buhay Kristiyan natin. Hindi yung hihalin tulad sa bad. Ibig sabihin yung mga pasaway, yung mga, alam niyo po yun na, in everything, one season lang. Okay na ako dito, basta wala akong tinatapakan. Hindi yun ang pangarap ng Diyos sa buhay natin. Yes. Mayroong paghigit na pangarap ng Diyos sa buhay natin. There is something a lot in store for us. Kaya kung makikita po natin katulad ng isang puno, no, ang Diyos nakatingin siya, hindi sa bahagi ng mga dahon. Hindi sa bahagi na ganun ka, kung wala kang bunga, kapatid. Yes. Kung wala tayong bunga, kapatid, even me, kung wala tayong bunga, bla 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 lang ako ng bla 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 dito, hindi na ako nag-pray, bla 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 lang ako ng bla bla dito, after pagkaupo ko dyan, kung ano-ano mga pinagsasabi ko, bla 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 ako ng bla 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 dito, after this, kung ano-ano narinig siya, kung ano-ano mga reaction, do you think magiging hanimad ng halimbawa ako? No. Do you think na parang, nakikinig na lang kayo, but still like, your heart is far. I mean, ganun din po yung buhay Kristiyan natin. Sabi nga, hindi yung mga tumatayo tayo nakatingin. Kasi lahat kayo nakatingin sa akin. Hindi po ba? Atensyon nyo lahat sa akin. Ako, kailangan tingnan ko ang isa. Ganun din sa ating pastor. Kung lahat, hindi po ba? Kung lahat, sabi nga,
Sabi ko nga, kapag nangusap ang Lord, lahat tayo may mga pinagdaanan sa ating church natin, lahat tayo may pinagdaanan sa buhay natin. But the question is, anong klaseng Kristiyano tayo after that things happening? Kung magiging positive tayo sa mga bagay na yon, makikita po natin yung ginagalaw ni. Not to compare, not to say something, but this is it. Tinawag ka ng Diyos dito, tinawag ka ng Diyos doon, tinawag ka ng Lord, there's something dapat changes. Kasi when we want to see some changes with each and every one of us, first, the changes come, magsimula dapat sa atin. Hindi dahil dito na, bakit yun hindi nagpapago, ano ba yan? Ganito na lang lagi. The question is this, binago mo ba ang trato mo sa tao na yun? Binago mo ba sa tuwing ganun ang ginagawa niya sa'yo? Sasagutin mo siya, itetext mo siya. Kapag hindi ba tayo na-satisfy sa ginawa ng isa sa atin, yung reaction natin, ganun na rin, mag-flare up. Ano, madali yun eh, no? Yung parang may narinig ka, parang gusto mo na rin eh. Pero pag naalala mo siya, ay, this is old self. At hindi siya magandang testimony to sa sarili ko. Ang una yun sa sarili, you're not doing a favor to someone, you're doing a favor for yourself. Kasi yung hindi ka magalit, life is too short. 1 minute na magalit ka o naging anger ka, you lose 60 seconds happiness in your life. Ay, hindi siya ganun kadali eh. Pero when you progress, at kapag nakashield ka ng salita ng Lord, kapag nasa iyo talaga, kapag lagi ka nakadulog sa Lord, kahit ano, pagdating yan, parang lang gaganon siya eh. Huwag na masasaktan ka. Amen. Masasaktan ka talaga sa mga maririnig mo, sa magiging reaction ng tao. Pero the truth is this, para bang after that, parang, thank God, nakapagpigil ako. Thank God. Hindi ako naka-pay evil to evil. Ayun, ganun din po eh. Inahalimbawa tayo doon sa good and bad tree. So, nakatingin ng Lord sa soil, sa heart natin. Hindi yung mga maraming sinasabi po natin. Hindi yung maraming nagagawa natin. Pero yun po ay mga part ng buhay Kristiyano natin na kinakailangan tayo kumikilos din. Hindi sabi nga lagi, ito rin natutunan ko, no, po, no? Sabi niya, kung wala ka may tutulong, huwag ka na maging problema. Yes. Kung wala kang may tutulong, kahit sarili mo na lang. Amen. Yes. Huwag na tayo maging pabigat. Hindi ko po sinasabing may pabigat. Kasama ako doon. Ito'y learning lesson sa Amen. buhay po natin. Hindi tayo magsasakripisyo dito na wala tayong hinahangad. Hindi tayo magsasakripisyo, nagigising tayo na maaga na dapat ngayon natutulog tayo na wala tayo, na hindi tayo willing na magpa-change sa Lord. Amen. Ang pinakamahalaga po kung bakit tayo nandito is alam natin na meron nababago sa atin. At alam po natin meron tayong nakukuha na para gamitin natin sa buhay po natin. Alam niyo, napakahalaga po nito. Akala lang natin, small thing na parang, okay lang naman, lagi naman akong present dyan eh. Tapos yung mga reaction natin. Alam niyo, napakahalaga po talaga yun eh. Sabi nga, it's okay, it's happened, it's okay. Tapos na yun. Yung everyday of our life na makikipagsalmuhan natin sa tao. Minsan, alam nyo, mga tao ganito, is judgmental. Alam nyo, kaya nawalan ng trabaho yan. Alam nyo, kaya inalis ng amo yan. O alam nyo, kaya may nangyari yan sa Pilipinas kasi ganito siya. Yun, hindi naman ganun ang Lord eh. Yes. Nangyayari yun. May Kasi reason. merong reason. Yeah. May nais ang Diyos na ipakita sa buhay po natin. Pero alam nyo, napakapalad natin. Really, my heart was kind of soaking, no? Sa lungkot, sa saya. Kasi, sabi mo nga, Lord, nakikilungkot ako dun sa mga tao na wala naman sa buhay. Nilagay ko yung sarili ko dun. Nilagay ko yung sarili ko. Paano kung ako yon? Nilagay ko yung sarili ko yon. And it will happen. Hindi natin alam. Yes. Mangyayari sa atin yun, kapatid. Pero nasa tayo, nasa ng puso natin, this is just about emotion. Nananalangin ba talaga tayo? Nagbibigay ba talaga tayo ng time para sa Lord? Ayun, kung di tayo makapagbigay ng oras at devotion at minuto sa nagbibigay ng buhay sa atin at nagsusustain ng patuloy na buhay natin at hininga, hindi tayo makapagbigay ng oras sa mga tao na hindi natin kamag-anak. Yes. Ay, hindi lamang tayo nakapuas sa pamilya natin, kapatid. Kung tayo mismo hindi natin mayakag yung pamilya natin, then go out. Panalangin natin yung ibang pamilya, including our family. Then love other family. Kasi wala tayo dun eh. Kung ano yung ginagawa natin, it should come back to us. What we sow, we shall reap. Pero ang pinaka-ano dun, tumatawag ba tayo sa mga mahal natin sa buhay? Nagpaparamdam ba tayo ng pagmamahal? It's not about money, it's about love. When you call them,
It's not about how much. It's from the heart. Ganun din po sa Lord. Alam nyo, lahat tayo nangangarap no? Hindi tayo nangangarap na manatili tayo dito. Hindi tayo nangangarap na kahit dumami tayo, hanggang basta dito tayo. No, lahat tayo nangangarap. But are we gonna be faithful? Nagiging tapat ba tayo? The reason is this, alam niyo, ang Diyos, alam niya kung ready ang puso natin. Alam din niya kung ready ang mga tao. Otherwise, pag binigay ng Diyos sa akin natin, hindi tayo ready, masasayang yung mga kaluluwa. Amen. Masasayang mga kaluluwa. We need to be serious for this. Marami pong kaluluwa sa labas na hindi pa nakakilala sa Diyos. Come on, have passion. Hindi ba natin maibigay yung sarili natin, yung time natin doon, kahit ba sa panalangin, kung di tayo makapagbisita, yung panalangin natin, mga kapatid. Amen. Yan ang napakalaga eh. How can we evangelize kung di man tayo tumatawag? Tatawag nga tayo kung ano-ano yung tatawag nga tayo, uy, sama ka. Tapos, uy, ano mo ba si ganito? Uy, si ano, nandun din siya, nakita ko. Uy, alam niyo ba, nakasakay ko si ganito? Ano nga, sa halip na sana patayin natin yung apoy, tayo pa yung naglalagablab. Ano, napakahalaga nito eh. Hindi po siya yung parang maliit lang na bagay. Ito ang pinakamahalaga ngayon na tinitingnan ng mga tao yung buhay natin. Amen. Hindi natin maalis sa kanila kasi sinasabi natin Christian tayo eh. And that is the big question. When you say you are a Christian, kapag nandun ka na ba sa school, naghihintay ka, ano nagiging reaction mo doon? Di ba ba? Ako pag pumupunta, honestly, it's not about me, sabi nga ganun, pag pumupunta ako sa park, madali ako lapit, ibig sabihin, malapit sila, pero nakikita nila, I'm focused sa trabaho ko. Lagi nila sinasabi sila yan nga, yung kaibigan sa akin sinasabi, ikaw gusto nakitang korte, pupunta ka doon sa sandbox, susundan kita. Pupunta ka sa slide, susundan kita. Hindi ka namamansin ako, pero yung pagkwentuhan, ganito, gano'n. Tapos hanggang sa magkaibigan po kami. Kasi mga kaibigan ko dito, na mula noong unang dating ko, na ngayon kaibigan ko. Hindi ako nag-aalis. Sabi nga, hindi ako basta-basta nagsusoli ng sing-sing. Kahit ano pa yung part na nasaktan ako, kahit ano pa yung part na naging bisahan sa akin ng isang tao, hindi ako base sa ganung. Ang friendship ko, at pagkakilala ko sa isang tao, hindi siya base sa makukuha sa kanya. Nakabase siya doon sa pagmamahal na binibigay ko. Nakabase siya doon sa kung ang Diyos na mismo ang magkakalag. Sabi nga, God will remove the person na hindi dapat para sa atin. Pero ang mahalaga doon, kapatid, ano yung naging bahagi natin, yung naging pagpapala ba tayo? Kaya please lang po, iwasan natin, ingatan natin, yung makikipag-usap natin, na 24 hours is open ang ating mga cellphone, pwede. This is the moment na gamitin naman natin yung ating cellphone, ang ating FB, sa bagay na, alam po natin, yung magbibigay ko sa Lord. Di po ba? Yung nag-post, yung mga nagpo-post tayo, baka isang tao doon may makabasa, hindi man lahat mag-like, pero may makabasa doon, mag-bless. Kaysa kung ano-ano yung mga tinatawag natin, di po ba? Kaysa ano yung, okay lang naman makipag-brown, okay lang masaya. Pero hindi tayo naka-focus doon. Amen po. Mahalaga po kasi sa atin yun nga, tinitingnan ng Diyos sa atin, ang mas mahalaga, ang puso po natin. Last po, sa Jeremiah 17, chapter 7 and 8. Kung paano natin matitiligan yung good. Opo, chapter 17, verse 7 and 8 po. Pakibasa din po ng mabilis. At may dalang Bible. Blessed is the man that trusts in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as tree planted by the waters, and that spread out her roots by the river, and shall not see when heat comes. But her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Amen. Parang ganit po yan. He is not dependent on the rain. He is dependent on the ground. Amen. Kung nakasoak siya, this is the Holy Spirit. This is the Word of God. Alam mo, hindi tayo nakadepende sa pagpunta natin sa church. Hindi tayo nakadepende sa kantahan kung maganda. Hindi rin tayo nakadepende doon sa taong tatayo kung anong sasabihin niya. Di po ba? Hindi rin tayo nakadepende doon sa mga taong dadatnan po natin. Nakadepende tayo doon sa, alam mo po yung, ako laging ganito ginagawa ko dati eh. Pag bago ako pupunta ng church, kasi alam ko may harapin ako talaga mas mabigat. Alam niyo yung ginagawa ko, nagsusok talaga ako. Nagpe-pray ako, nag-devotion ako, nagbabasa ako ng Word of God. May pinangahawakan talaga ako. Pagdating ko doon, nakangiti pa rin ako, nakagawa pa rin ako ng kape, nakapag-serve pa rin ako. Yun ang ginagawa ko.
Kasi alam ko alam mo, sometimes we are focused on nothing. Yung nakapokus tayo dun sa mga maliit na bagay, nagagalit tayo maliit na bagay, pinapatulan natin. When the real battle come, alam niyo po, kapag si tanin ng gumawa, hindi na tayo naka-ready. Kasi masyado tayo nakapokus dun sa maliit na bagay. Kaya talagang be careful talaga yung mga nagiging reaction po natin, yung kung sino tayo. Alam niyo, ako din, sabi ko nga sa inyo, I am willing, more than willing to be corrected. Pwede niyo akong i-PM, pwede niyo akong i-text. Huwag lang naman sa wall ng FE, please lang. Pwede rin naman, correct me, okay lang. Pero alam niyo yun, mas gusto kong sabihin niya sa akin kaysa naman manahimik kayo at hindi niyo ako kinakausap. Mas gusto ko na sinasabi sa akin na magkapatid niyan, sabi ko, I didn't leave, hindi ako nilikha ng Diyos para mag-explain. Pero if I need to explain to someone, I will. Pero ang mahalaga nun yun, kapatid, ano nag-reaction natin? Anong reaction natin sa mga ginawa sa atin? Being a Christian, when I say I'm a Christian, we need to control our heart, our mouth. Amen. Let's pray.